Okay, mga kababayan, may ihahatid po ako sa inyo na bagong chika. 'Di ba, itong si dating Pangulong Duterte talagang nanggugulo. Ginugulo niya ang mga nasa gobyerno, yung Congress, lalo na si Martin Romualdez, pinag-iinitan niya. At ang lahat po ng ito ay dahil sa naunsyami na confidential fund ni Sara. Although hindi pa naman po final yan Pwede pa nga po na makuha yan, mapasakamay pa rin yan ni Sara dahil dadaan pa yan sa Senado na mukhang malaki ang pag-asa niya na maibigay pa rin dahil marami siyang barkada dyan sa Senado. Bantayan po natin. Pero ngayon, nag-iisang medyo nakakatakot, nakakagimbal na ugong ay yung meron daw pong bulong-bulungan na parang gustong ikudita si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay narinig ko sa isang very reliable na vlogger. Kung gusto ninyo, bisitahin nyo po yung kanyang channel, yung channel ni Armandin. Yun. Maski ako, para akong na-rattle doon sa nung marinig ko yun, dahil ayaw ko po na mangyari yung mawala na naman po yung pangalawang Marcos. Hindi po maganda, hindi na talaga pwede na mapangalawahan yung isang mabuting pangulo, yung anak ni Apo Lakay. Ngayon, according to the news, kasi nandoon po yun sa sa isang isang kolumnista, yung firing line. Hanapin na lang po natin. Basta kasi ang may kutob po ako na although itong plano na kudita ang may gusto daw nito, ang nasa likod nito ay yung mga retired na mga generals. Sino po itong mga retired generals? Yung mga generals po yan noong panahon ni dating Pangulong Duterte, nung kapanahunan niya, na ang mga ito, mga very close ito sa mga Duterte. At talaga makikipag-anuhan ito sa kanya. Makikipagsabwatan, kumbaga. Kumita sila. Ang panahon nun, Marites, no? Bah, alam nyo, ganito kasi ang nakikinikinit akong dahilan kung bakit gustong mawala si Bongbong Marcos this early. Na kung tutuusin, di po ba, kung nagbabalak sila na patalsikin si Bongbong Marcos at ang ipapalit ay si Sara Duterte, sa ngayong panahon po sirang-sira ang pangalan ni Sara. Hindi magugusto ang taong bayan na tanggapin siya bilang bagong pangulo, lalo pa na kung ang pamamaraan po ay madugo or violente. Kudita, persahan, kumbaga by force. Mapatalsik nyo man yan, para sa amin, para sa taong bayan, ang legal pa rin na pangulo ay yung ibinoto, yung nanalong pangulo, na walang iba kundi si Bongbong Marcos. Sa ngayon pa talaga maiisip na talagang walang hiya talaga, hindi na nahiya sa mga pinagpapaplano. Alam nyo kung bakit nag-iisip sila ng ganito? Ito po, analysis ko lang Siyempre, pag kailangan i-interpret po tayo ng mga nangyayari. Ganito po ang aking interpretation dyan. Kung bakit, ito nga po na, kumbaga, nagmula yan sa dalawang bagay po yan na nangyayari sa ngayon Yung gulo sa West Philippine Sea at yung
confidential fund ni Sara. Na kumbaga talagang inilalaban nito mga Duterte na mapasakamay pa rin ni Sara ang confidential fund. Nang sa ganon, walang malaking pera na mapupunta doon sa armed forces para sa mga project at pangangailangan sa West Philippine Sea. Nang sa ganon para matalo tayo ng China dyan sa West Philippine Sea? Na kumbaga, yan kasi, may usapan yan sila ni itong matandang Duterte at si Xi Jinping. Parang pinipressure po siya doon sa kung ano man ang naging cash sunduan nila. At isa pa, minamadali nila, analysis ko po ito minamadali nila na mawala si Bongbong Marcos sa pwesto at nang ganon ang makapalit ay si Sara na ang presidente bago pa man mapagdesisyonan na makapasok dito ang ICC. Di ba? Kasi nandiyan nga po yung idea na pwedeng makipag-cooperate ang government natin, si President Bongbong Marcos sa ICC para maaresto itong mga nagsabwata na ito na nasa Duterte camp. So dalawang bagay po yan yung tungkol sa ICC at yung sa kay Xi Jinping sa West Philippine Sea. Kasi kung si Bongbong Marcos pa ang nandiyan dyan, maaaring pag nagkapikunan ay pwede. Ngayon nga pinipressure na si PBBM ng Kongreso na makipag-cooperate na sa ICC. Sa totoo lang, bakit hindi? Kailangan pong mabigyan ng hustisya yung mga biktima. Yung pamilya ng mga biktima, di ba kawawa naman? Naghihinagpis yung mga tao, yung mga pamilya, Tapos, hinahayaan lang natin na ganon, na namamayagpag pa rin yung may kasalanan, di ba? At itong panay ang salita ng mga nakakagulo sa isip, nakakatawa pa, na mga pinagsasasabi ni Duterte diyan sa programa niya sa SMNI. Sa totoo lang, parang kinakabahan na sila Hindi kaya? Kinakabahan na sila dahil dito sa gulo ng gawa ni Sara Duterte dahil sa confidential fund na inaaway nila ang Kongreso. Ngayon ang Kongreso, pinipressure na si Bongbong Marcos na papasukin na ang ICC at damputin na itong mga mayayabang mga hambog na ito. O siyempre ayaw nilang mangyari yon. Ang isang solusyon, kailangang mawala ang Bongbong Marcos. Maipalit si Sara as president, o di wala ng problema sa ICC. At never makakapasok ang ICC kung Duterte po ang nakaposisyon. At isa pa, bale, hitting two birds with one stone. Pag nawala si Bongbong Marcos, talsik din ang Amerika dito sa Pilipinas, yung mga EDCA sites. At mamamayagpag ng uli ang China dyan sa West Philippine Sea. Do you think gugustuhin po ito ng mamamayang Pilipino? Do you think gugustuhin ito ng armed forces? Ang mangyayari sa West Philippine Sea ay mawawala na naman ng papel ang armed forces at mamamayagpag yung China. At yan na po ang pagkakataon na talagang mawawala na sa atin ang West Philippine Sea.
Hindi na papayag ang China na makabalik pa yung Amerika dito. Yung kampo ng Marcos. Diba? Hindi po dapat na matanggal si Bongbong Marcos sa pwesto. Hindi dapat na maging Pangulo si Sara Duterte. Hindi dapat makapasok uli ang mga Duterte sa national position. Pwede sila dun sa Davao, dun sa kanilang kingdom. Kingdom daw nila yun eh. Wag niya naman gawing Davao ang buong Pilipinas. Kung gusto niyo maghari-harian, doon na lang kayo sa Davao maghari-harian. Walang makakapalag doon sa inyo. Inyo yung Davao eh. Pero Pilipinas, kung sa Davao, baka mahal na mahal kayo ng mga taga Davao. Totoo ba yun, mga Davaoeños? Mahal na mahal nyo ang mga Duterte? Yung totoo. Kasi dito sa buong Pilipinas, isinusuka na po kayo. Kayo mga Duterte, isinusuka kayo. Ayaw na sa inyo. Kaya huwag ninyong ipilit ang mga sarili ninyo. Ipipilit nyo through violent means, through kudeta. Itong mga retired generals na ito na nagpupulong-pulong dyan, palibhasa kasi gusto nyo pa rin kumita. Kumita kayo ng panahon ni Duterte, di ba? Kaya ganun na lang kayo ka-loyal, parang aso ka-loyal. Yeah, kabilang na kayo sa mga aso ni the Duterte dogs. Di ba? Mga wala kayong pagmamahal sa bayan. Ang importante lang sa iyo, mga sarili ninyong kaligayahan, sarili ninyong bulsa. Mga gahaman sa pera, gahaman sa kapangyarihan. Kisihoda na maghirap yung buong sambayanan at mapasakamay ng ibang bansa, ang sarili mong bansa. Mga walang utak, walang kaluluwa. Ganyan ang grupo ng Duterte. Kaya mga kababayan, huwag po tayong papayag. Huwag tayong papayag na makudita si Bongbong Marcos. Palagay ko naman itong kasalukuyang armed forces, loyal naman yan sa kanilang present commander-in-chief. Dahil kahit papano, itong mga kasalukuyang mga armed forces under Bongbong Marcos, may pagka mga patriotic, makabayan, hindi kagaya ng mga mga aso ni Duterte, na mga makapili, maka-China. Kaya kung may makapanood po, nitong sinasabi ko na mga members ng armed forces, mag-isip-isip po tayo. Gusto nyo ba na mamandumanduhan kayo ng isang inchik na leader? Sila na ang gusto nyo ba na sila ang mga PLA ang mamayagpag dito sa bansa natin? At kayo wala ng papel? Mawawalan tayo ng bansa. Kagaya ng Israel, ng Palestine, walang sariling bansa. Gusto nyo ba yun? Pero ako po may faith po ako, may paniwala po ako sa ating kasalukuyang mga members of the armed forces na kayo po ay mga makabayan, nationalist, patriotic, gaya ng ginagawa ninyo na ipinaglalaban ninyo ang karapatan natin dyan sa West Philippine Sea. Huwag po tayong makikinig dyan sa matandang nauulol na yan. Na parang na siyang parang nang siraulo, parang na po nababaliw. Parang wala na siya sa katinuan kung mga salita niya. Wala na. Mali-mali na. Mali-mali po ang mga sinasabi niya.
Lalo na yung sinasabi niya na yung tungkol sa confidential fund ni Sara, 25 million lang daw. Excuse me, 125 million po ang amount in question. At ang sabi pa niya, hindi naman daw ito nagastos ni Sara. Well, kung hindi nagastos, di sana isinauli yon sa kabanang bayan, di ba? Di ba ganun ang law? Di ba ganun ang kalakaran? Kaya nga, kailangang ubusin mo ang budget mo. Bago matapos ang taon, kailangang ubusin. Kaya nga ginastos niya di ba? Natanggap niya ng December 13, inubos hanggang katapusan ng December ng taon. Oh. Tapos sasabihin nitong tatay na hindi naman daw nagastos. O di asaan? Kung hindi nagastos, di ilabas nyo. Ganun lang naman kasimple yun. Hindi po ba mga kababayan? That's simple. Hindi nagastos, ilabas. Ibalik sa kaban. At wag nang humingi pa ng dagdag na confidential fund. Hindi naman pala nagastos yung 125, bakit nahingi ng 650? At saka yun nga, nagastos ki hindi nagastos, ang itinatanong ng taong bayan ay kung saan ginastos. Saan? Anong pinagkagastosan? Ngayon, kung hindi yan masagot, the only answer to that is, nasa bangko yun. Dahil hindi siguro ko naman, hindi naman nila yun gagastusin, ano? Ganun kalaking pera? Gagastusin sa kung ano? Mayaman din naman sila Ang target na pagkakagastosan at kailangan nilang may panggastos ay sa 2028, di ba? Kaya yun, kung hindi yun ginastos, nakadeposito yun sa bangko. Ilabas nyo. Hindi pala ginastos At saka ang patakaran nga ng government kung hindi naubos, ibalik. Bakit nahingi pa? Tapos ngayon galit na galit kayo. Tinatanong lang kung saan ginastos. Tapos kung ano-ano nang lumalabas sa bunganga ni Duterte, kesyo ipinahiya daw yung anak niya. Anong ipinahiya? Tinatanong ka lang, napahiya ka. Oo, napahiya nga kasi hindi nasagot yung tanong. At ikaw, matandang Duterte, ngayon nakakapagsalita ka ng kahihiyan, ng napahiya. Di ba mahilig ka mamahiya ng tao? O ngayon natikman mo kung paano mapahiya. Ba't ka nagre-reklamo? Gawain mo yan Paano ba mapahiya? Buti nga hindi minura yung anak mo Dahil wala naman, ikaw lang naman yung mahilig mangmura, marunong magmura. Di ba? Kung ano-ano ang... At ito naman si Sara, bakit ganito ang pinagsasasabi nitong tatay mo na kesyo 25 million lang daw ang amount in question at hindi naman daw nagastos? Iyan ba ang sinusumbong mo dyan sa tatay mo? Siguro ito po ang sinusumbong nitong si Sara sa ama niya. Di ba nagsumbong siya? Bakit ito ang pinagsasasabi nitong matanda, yung ama niya? Kung hindi yan ang sinumbong mo, kung nagkamali, mali-mali na itong ama mo, disawayin mo. Daddy, hindi yan totoong sinasabi mo, mali kayo. Ito po ang totoong nangyari. Ito po yun. Ba't hindi mo sinasaway? Kasi yun ang isinumbong mo. Kaya ngayon, galit na galit yung ama mo. Gusto nyo yata magkagera tayo dito sa loob ng bansa natin Ang gulo-gulo na nga, ginugulo nyo palalo. Anong klaseng mga gustong dating leader at itong anak gustong maging leader? Anong klaseng mga leader yan? Mga war freak. Imbis na patahimikin ang mundo, ginugulo. Mapahiya. Ayaw mong mapahiya yung anak mo, pero si Bongbong Marcos, sobrang kahihiyan ang dinulot mo. Wala kang utang na loob Naging pangulo ka dahil din kay Amy Marcos, kapatid ni Bongbong. Kaya naging pangulo Si
Amy Marcos ang gumasto sa'yo, nagsuporta sa'yo. Tapos ngayon, nung si Bongbong na ang tumatakbo, hindi mo sinuportahan, siniraan mo pa. Ipinahiya mo. Di ba mga kababayan? Ipagkalat niya na, kesyo weak leader, sinungaling, adik. Baka ikaw ang adik. Tino si ginagawa mo para kang nakadrugs eh. Ikaw siguro ang adik eh. Pasalamat ka, hindi war freak si Bongbong Marcos eh. Kung ako yun, naku, pinutulang kita ng dila. Gugupitin ko yung dila mo na yan. Masyadong mapagpahamak yung dila mo. Pero siraan mo si Bongbong Marcos na tumatakbo na Pangulo, tapos ipagkakalat mo ng adik, sinungaling, weak. O ngayon, sino ang weak? Sino ang lumalaban sa China? Ikaw, anong ginawa mo? Diba? Para kang tuta. Nagpakatuta ka sa harap ng China. Weak. Wala kayong magagawa. Hayaan nyo na lang ang China dyan magpatrolya. Kuhaan nyo ng mga isda lahat dyan. Kasi ayaw mo magalit ang China. Kasi ikaw ay weak. Ikaw ang weak. Ikaw ang walang bayag. Yun ka, Duterte. Tapang-tapangan ka lang sa mga Pilipino. Tapang-tapangan ka sa mga Pilipinong mga mahihirap, mahihina, walang kalaban-laban. Doon ka matapang. Ultimo ngang mga drug lord, di ba takot ka? Saan ang tapang? Ang kayan-kayanan mo lang mga Pilipinong mahihina. Sa harap ng China, tuta ka. Tapos sabihin mo, sino yung lumalaban sa China? Yung pangtawagin mo na weak. Yung ginagawa mong yan ngayon, ikaw ang weak. Ngayon, paplano-plano kayo ng... Alam ko ikaw may pakana ng idea ng kudita. Natural. Kasi gusto mong mawala si Bongbong Marcos. Nang sa ganon, iupo na yung anak mo, hindi ligtas na kayo sa ICC. Naku mga kababayan, huwag tayong papayag. Kailangang damputin na ng ICC yan. Wala akong pakialam dyan sa mga DDS vloggers na yan. Yung isang matanda dyan na, Diyos ko, kitang-kita na mga kabalbalan nitong mga Duterte, ganun pa rin. Panay pa rin ang dila sa puwet ng mga ito. Walang nakikitang masama eh. Yung Duterte, puro mabuti. Itsurang. Ano ka, kumikita ka ba? Mga kababayan, yan po ang umuugo ngayon na balita. Gustong ikudita si Bongbong Marcos. At yun po ang analysis ko. Gusto nilang mawala si Bongbong Marcos. Nang sa ganun, kung si Sara na nakaupo, ligtas na sila sa ICC. At mamamayagpag na ang China. At tuloy-tuloy na yung paghahari nila sa buong Pilipinas. Mga kababayan, gusto nyo ba yon? Yun lamang po. Paalala lang. Maraming salamat po sa panunood at kung may oras pa mamaya, magkita-kita tayong muli sa iba pang mga problema ng bansa. Magpapakain muna ako ng mga doggy at magtutupi ng mga sinampay. Thank you for watching and see you in my next vlogs. Peace.